Anak, at ng Espiritu Santo. Ama naming Diyos na dakila at banal, Ikaw si Yahweh, ang Diyos na di nagbabago sa iyong mga pangako at salita. Sa gabing ito, Panginoon, kami po'y lumalapit, patuloy na nagpapakumbaba sa iyo. At minsan pa, Panginoon, patuloy mong linisin ang aming mga kalooban. Linisin mo ang aming kaisipan. Linisin mo ang aming kaluluwa. Sa lahat ng aming pong mga karumihan, sa lahat ng aming pagmamataas sa iyo, sa aming hindi pagdinig at pagsuway sa iyong banal na kalooban. Sa gabing ito, Panginoon, patuloy mo po na pagpalain ang sandaling ito at dalangin ko na lahat na narito ngayon ay patuloy na mangusap ka. Ano man po ang kanilang mga suliranin sa buhay, ano man po ang kanilang mga ninanais na mangyayari sa taong ito, naway dumating ito sa kanilang buhay, Panginoon. At higit sa lahat, dalangin ko ang iyong mga salita na amin pong pagninilayan ay patuloy niyo po itong itarak at itanim sa bawat puso't isipan ng inyong mga lingkod. At minsan pa, Panginoon, gamitin mo po ang iyong alipin. Ikaw lamang ang siyang marinig, ikaw lamang ang siyang maitaas. At hayaan niyo po, Panginoon, na sa ating pagtayo ngayon, Panginoon, ikaw lamang ang patuloy na maramdaman at maranasan ng mga taong nagtitiwala at naniniwala sa iyo. Hindi po kami papayag na sa gabing ito'y uuwi kami, Panginoon, na bigo. Bagkus kami po'y nananalig na tagumpay, pinagaling at pinagpala ang lahat ng aming buhay. Sa iyo ang lahat ng ito, pasasalamat, karangalan at kalwalhatian sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo, aming Diyos at aming tagapagligtas. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, palakpakan po natin si Yahweh El Shaddai. Yung buhay na palakpak para sa ating Diyos, sapagkat buhay ang ating Panginoon, yung mga palakpak na yun dapat buhay na buhay din. Amen? Amen. Amen. Okay, so sa gabing ito, mga kapatid ko, dahil nagbabadbiyan na po ang ating mga oras, ang ating pong oras ngayon ay ating pong pagninilayan ang mensahe ng ating Panginoon. Ngayon po, ating pong tunghayan ang ating pong gospel sa gabing ito ay hawin po muli natin sa Luke chapter 3 verses 15 to verse 17. Pagkatapos tatalon po tayo ng verse 21. Ganito po ang sinasabi po niya, naghahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Misayas, at ang akala ng marami si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya sinabi ni Juan sa kanila, binabautismohan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko, ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin, at hindi ako karapat dapat magkalab ng tali ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya ang trigo sa kamalig, ngunit ang ipa'y susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Nabautismohan na noon ang lahat ng tao, gayon din si Jesus. Nang siya'y nananalangin, nabuksan ang langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. My dear brothers and sisters in Christ, ang mabuting balita para sa ating kaligtasan. Amen. Palakpakan po natin ang pagkabasa ng kanyang ebanghelyo. Sige po, pwede na po tayong magsikamayan. Kamayan ninyo ang inyong mga katabi. Sabihin mo sa kanya, Sister! Sister!
Brother! Brother, walang brother. Happy New Year! Happy New Year! Amen? Meron pa? Ano yung susunod? Happy Three Kings? Yan. Happy Three Kings sa inyong lahat. At siyempre, advance na rin, Happy Valentine's na rin, mga kapatid. Malaki pa. Next month pa pala yun. So mga kapatid, pwede na kayong umupo sa presensya ng ating Panginoon at ating pong pagninilayan po ang mensahe ng ating Diyos at pamamagatan po natin itong Jesus is the greater and powerful baptizer. So dito po ipinapakita ni Juan Bautista, bagamat siya po ay nagbabautismo, ay aminado po si Juan sapagkat ang mga tao ng mga panahong iyon ay nandoon yung kanilang kasabikan sa pagdating ng Mesiyas o ang Kristo na hari. At dahil po si Juan ay nangangaral patungkol po sa pagbabago ng buhay, sapagkat si Juan ay nagbabautismo sa tubig at maraming mga tao na tumanggap sa Panginoon, maraming mga tao nanbalik ang kanilang alab sa paglilingkod dahil sa pangangaral ni Juan Bautista. At dahil doon, ang akala ng marami, si Juan siya na yung hinihintay nila. Ito na yung Kristo, ito na yung magliligtas sa atin na pangako ng Diyos na siyang magpapalaya sa bansang Israel. Ngunit, malinaw ang sinabi Bautista dito po sa verse 16. Binabautismo ako kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. So dito po, makikita po natin mga kapatid ko, na ang layunin ni Juan Bautista ay para bautismuhan ang mga tao. Saan? Sa tubig. Amen? Amen. Gaano po ba kahalaga ang tubig sa atin? Ha? Napakahalaga. Ang mundo ay nilikha ng Diyos, no? Wala pa ang lahat ng bagay, ngunit nandyan na ang Tubig. tubig. Okay? At ang lupa na ating tinutungtungan ay nasa ibabaw lamang ng tubig. Tubig. At ginunaw ng Diyos ang unang mga tao noon, unang daigdig sa pamamagitan po ng tubig. So, dito po sa New Testament, nung dumating si Juan, ipinakilala niya na ang tubig po, ay sumisimbolo sa tinatawag po na paglilinis. Amen? Amen. Sapagkat ang mga tao po, na kagaya natin ngayon, ang mga tao noon ay nasa tinatawag po na kasalanan at paglimot, pagtalikod sa Diyos. No? At alam niyo po, mga kapatid, nung dumating si Juan Bautista, ganun na lang ang kanilang kasabikan na makarinig, mapakinggan ang tinig ng Diyos. Sapagkat wala ng propeta noon. Bago kay Juan, propeta, walang mga nangangaral patungkol sa salita ng Diyos, mga kapatid. Ilang daang taon na walang nagpipreach. Pero nung dumating si Juan, ang sabi nila, wow! Sabi natin, wow! Wow! Ano yung wow? Ha? Yung bang na-amaze sila, namangha sila, dahil ito na yung aming hinihintay. Pero kapatid ko, sabi ni Juan, teka muna mga kapatid. Sandali muna. Ako ang nagbabautismo sa inyo sa tubig, ngunit meron pa akong kasunod. At siya'y mas makapangyarihan kaysa sa akin, sabi ni Juan. Ni hindi ako karapat-dapat na magkalag ng tali ng kanyang sapatos. Nike, Jordan, at mga sapatos siya. Sandals, yung sinabi ko. Wala pang Nike, wala pang Jordan, wala pang Adidas. Wala pang pispishim. Fish-fishing. Pero, aminado si Juan Bautista na maging yung bang
Kahit magkalagman lang ng tali ng panyapak ng darating na ito, sabi niya, hindi ako karapat-dapat. Yun yung talk po ni Father Tonton kanina, yung tinatawag na humility. Nagpapakita na si Juan ay napakamababa ang kanyang kalooban. Inamin niya na siya mababa at yung darating sa kanya na siya magbabautismo sa Espiritu Santo at sa apoy ay mas dakila, mas makapangyarihan. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin si Yahweh El Shaddai. Ngayon mga kapatid ko, ano po ba ang fire? Ang sabi niya po dito, sa 1 Corinthians chapter 3 verse 13, makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom, sapagkat ang araw na iyon ay ihahayag ng apoy na siyang susubok at maghahayag ng tunay na uri ng gawa ng bawat isa. So fire, ano po ba ang nagagawa ng fire? Ha? Tingnan nyo na lang po yung nangyari sa Amerika. LA, nabalitaan natin. No? Ganun kabilis. Tupok ang halos buong syudad. No? Kumalat yung apoy. Ano nangyari po? Yung mga nagagandahang bahay, mga nagagandahang sasakyan, sa isang idlap, tupok lahat naging abog. So, nagpapakita na ang apoy, walang pwedeng makapanatili sa kanya. Kapag dinaanan ka ng apoy, talagang tupok ka. Kahit na bakal diba? Pag pinadaan mo yan sa apoy, sunog yan, lumalambot yung bakal na napakatigas. So ano ibig sabihin ko doon? Ang apoy, mga kapatid ko, kung titignan po ninyo, ay napaka-powerful din siya. No? May kakayanan siya na tupukin, no? Durugin ang isang bagay. At ang sabi nga po ni Pablo sa mga taga-Korinto, no, na ang bawat isa, no, sa araw ng paghuhukom, no, sa araw na ihahayag ng apoy na siyang susubok at maghahayag ng tunay na uri ng gawa ng tao. Kung yung ginawa ko ay gawang kahoy, o yung ginawa ko ay gawang dayami lamang, kapag yan ay dinaan ko sa apoy, dinaanan ng apoy yan, dinaan ni Lord sa apoy, useless. Kumbaga ito po. Halimbawa, yung paglilingkod natin ay parang paglilingkod lamang na hindi siya matatag. Hindi po siya tunay na paglilingkod yung ating pong ginagawa. Ay pag yan ay dinaan tayo sa apoy, ano mangyayari? Walang kwenta pala. Sabi niya, nasayang yung matagal kong paglilingkod. Nasayang yung pagiging preacher ko, nasayang yung pagiging choir ko, nasayang yung pagiging council ko, etc. etc. Why? Sapagkat naglingkod tayo na hindi tunay. Kaya pag dinaan nga po sa apoy, tupok, makikilala sa panahon ng paghuhukom. Pero ngayon, hindi pa natin makikilala ang bawat isa. Hindi mo pwede sabihin i-judge yung isang sister. Ay, yan, hindi yan makakapasok sa kaharian ng langit. Dahil yan ay, yung kanyang pagdalo ay lulubog, lilitaw. Ay, ito si sister, si brother, ito, laging on time to. Laging di siya late. Pag nagpipreach on time. Hindi overtime. Naku, yan ay maliligtas yan. May certificate pa nga yan Sasabihin ng apoy, pag pinadaan yan sa yung certificate mo, sayang yan. Pag dinaanan ng apoy, tupok. Bakit? Lagi kang late. Hindi ka late, overtime. So, pero, di lang tayo mga Kristiyano, hindi mo pwede i-judge yung kapwa mo. Kasi hindi ka naman si apoy. Apoy ka ba? Hindi. Malalaman na sabi ni Pablo, ang susubok sa atin, mahahayag ang tunay na uri ng gawa ng bawat isa. Kahit po
pumuti na ang buhok ko dito sa gawain ito. Kahit ako na yung pinakamagaling, ako na yung pinakamaganda, ako na yung pinakamabait, ako na lahat. Pero kapag dumating ang panahon na yon na susubok, doon mahahayag ang tunay na uri ng gawa ng tao. Kaya kapatid at mga magulang, pagtindihin pa natin, pag-igtingin pa natin lalo yung ating pong paglilingkod. Kasi sabi ng Bible, kung yung mananampalataya ay halos di maligtas, gaano pa kaya yung mga hindi nananampalataya? Gaano pa kaya hindi mga sumunod kay Kristo? So, ibig sabihin, maging tayo pala may tendency po na kapag dinaanan ng apoy, pwedeng matupok. Hindi literal na ako yung tinutukoy ko rito, kundi yung ating mga spiritual na buhay sa ating Panginoon. At ang sabi pa niya dito yung Espiritu Santo. Okay? Ang Espiritu Santo, mga kapatid ko, ang siya pong tatak sa atin ng Panginoon. No? Ang Holy Spirit, my dear brothers and sisters, mababasa po natin niya sa Efeso, chapter 4, verse 13, basahin ko po. At huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Kaya, panatilihin po natin kung naniniwala ka na nasa iyo na ang Holy Spirit, i-maintain natin siya. Ang sabi po, huwag natin siyang bibigyan ng pighati. Huwag natin siyang sasaktan. Pag tayo po ay nagkamali, humingi agad tayo ng sorry. Humingi tayo agad ng patawad sa Panginoon. At ang grasya ng Diyos, kailanman hindi nauubos. Kahit gaano ang iyong nagawang kamalian sa harapan ng Diyos, dahil nandyan ang Holy Spirit, nandyan ang ating Panginoon, handa siyang laging tanggapin ka. Linisin ka Amen. sa ating mga karumihan. Amen. Umulog-ulog sa pinanglangit. Amen. Totoo yun. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Ngayon mga kapatid ko, tuloy po natin, bakit sinasabi natin na sa Jesus ay dakila at powerful na baptizer? Ang sabi niya rito mga kapatid ko, because Jesus is the ultimate baptizer. Ultimate. Siya na yung pinakahuli. Di ba? Di ba pag mga boxing o mga game, sino yung mga inuhuli nila, yung final? Di ba yung mga malalaki, yung mga malalakas, yung pang main event? Di ba? Parang ganun. No? Si Juan, parang siya lang yung ang una. No? Pero si Jesus, sa kanyang pagdating siya na yung pinaka-main event. Siya na yung talagang gaganap kung ano yung dapat ganapin. No? Kaya nga po, siya po ay ipinakilala, sabi ng iba, siya daw si Moses, siya daw si Elijah, o yung nabuhay na mga patay ng unang panahon, no? Nabuhay muli. No? Kaya nga po yung kanilang paniniwala. Pero sabi ng Panginoon, mga kapatid ko, ay siya ay mas higit na dakila sa kanino man. At maging si Juan, at sinasabi natin, siya dakila sa lahat ng propeta, siya ang pinakauna at huling propeta sa New Testament. Wala nang sumunod kay Juan Bautista. Okay? Wala na. Dakila na siya sa lahat ng dakilang propeta, pero si Juan Bautista, tinanggap niya sa kanyang sarili na mayroong mas dakila at makapangyarihan. Walang iba kundi si Jesus Christ. Amen. The Son of God. Amen. Amen? Amen. Okay, pangalawa, because because Christ, Jesus is the only one, He is the only one can change our life, our heart. Siya lang ang tanging Diyos, siya lang ang tanging tao na mayroong kakayanan na baguhin ka. Baguhin tayo. Amen?
kahit anong gawin mo sa anak mo, sa pamilya mo, sa kaibigan mo, kahit sabihan mo yan ang sabihan, kung hindi yan magbabago, hindi yan magbabago. Dahil sabihin mo sa kanya, magpakabait ka na. Maglingkod ka na. Magbago ka na. Kahit sabi tayo ng sabi sa ating mga anak, meron kayong anak na lasinggero, sugarol, babaero, lalakero, etc., etc. Hindi yan mababago sa salita mo lamang. Ha? Kahit parusahan mo yan, ilublog mo yan sa tubig, parusahan mo yan, dali mo sa dagat, sasabihin mo sa kanya, halimbawa, meron kang anak na paganon. Ano ka? Babae na lalaki? Babae. Lublog ulit ng tatay. No? Blok, 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 blok. Pagbangon. Ano ka? Babae na lalaki? Lalaki. Ay, lalaki, babae. Ay, babae pala. Ay, nung pangatlo, sabi ng tatay, talagang ayaw mong magbago ha. Blok, 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 no? Inihaw yung anak niyang badudan. Ano ka ngayon? Babae, lalaki? Sirena! Hindi sirena na yung anak. No? Bakit? Lulunurin niya na. No? Ano ibig ko sabihin? Hindi yan mababago sa pamagitan ng pagpaparusa, paggawa mo sa kanya ng masama. Ngunit si Kristo, siya lang ang may kakayanang baguhin ang puso natin. Amen. Amen. Ano sabi ni David? Bigyan mo ako ng puso masunuri. Create in me a clean heart, O God. At sa sinabi pa ni Yahweh, no? Bibigyan ko kayo ng bagong espiritu, bagong puso. Yung masuwayan ninyong puso, ipapalitan kong masunuring puso. Kaya tingnan mo ngayon ang katabi mo. Masunurin na ba yan? Masunurin ka na ba? Masunurin na. Amen. Amen. Palakpakan po natin si Yahweh El Shaddai. Sinabi ng Obedito, wala nang lalakad-lalabas. Oh, andiyan kayo ngayon. Nakaupo. Ibig sabihin, masunurin nga. Amen? Yan ang anak ni Yahweh El Shaddai. Pusong binago na ni Kristo. Amen. Ay, parang hindi na. Sabihin mo katabi. Katabi. Sister. Sister. Binago na ba ang puso mo? Binago na ba ang puso mo? Amen. Palakpakan natin si Yahweh El Shaddai. Pangatlo, mga kapatid ko, siya ang higit na dakila, siya ang makapangyarihang baptizer. Why? Because Christ is the Son of God. He is the beloved Son of God. Hindi ko pwedeng sabihin, I am the Son. I am the beloved Son of God. No. Iisa lang ang beloved Son of God. Walang iba kundi si Jesus. Kung meron mang mag-aangkin dyan, I am the beloved Son of God. I am the anointed one. Ako, delikado na yun. Hindi ko pwedeng angkinin yun. Sapagkat yun ay titulo lamang, pangalan lamang ng ating Panginoon. At sinabi niya yan dito. Ang sabi ng verse 22, at bumaba sa kanyang Espiritu Santo sa inyong kalapati, at isang kinig mula sa langit na nagsabi, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Kung tayo man pwedeng tawagin sa atin, dahil mula tayo naging Kristiyano, we are adopted son, children of God. Adopted. Ano ibig sabihin adopted? Ampun ka lang. Okay, paano tayo naging ampun, brother? Ang sama naman nun, ampun lang pala ako. Pero ang ampun po, halimbawa kung ikaw ang nanay, nag-ampun ka na hindi mo kilala. Halimbawa ka, anak ng kapitbahay mo, inampun mo. Di ba pag inampun mo, iyaano mo na siya sa birth certificate mo sa pangalan mo na, di ba? Yes. Ngayon, ang tanong, meron na bang karapatan yung anak na magmana sa kayamanan mo? Yes. Kasi nadap mo na siya eh. Si
same din tayo, mula nang tayo sumampalataya, nanalig kay Hesus Kristo, ang sabi ng Bible, tayo na po ay anak ng Diyos. Anak na tayo ng Panginoon. Pero adopted tayo. Bakit? Kasi tayo dating mga kaaway ng Diyos. We are enemy of God. Dati hindi tayo mananampalataya. Hindi tayo kabilang sa mga hinirang ng Diyos. Kaya hindi tayo pwedeng magmalaki sa Panginoon eh. Kahit ikaw na yung pinakamagaling sa ministry, ikaw na yung kinikilala, ikaw na lang lahat ng gusto mo, nakukuha mo sa gawain. Gusto mo yung gusto mo. Pero sa harapan ng Diyos, hindi pwede. No? Minsan kasi, ang delikado, pag tayo nagkaroon ng posisyon sa gawain, minsan, pag may mga suggestion iba, ayaw ko nang pakinggan. Ito na yun. Dapat ito lang. Hindi na magbabago. Di ba? Kasi ang tingin ko na sa sarili ko, ako na yung magaling. No? Kaya pag may mga nagsasuggest sa iyo, may nagsasabi na pwede pa ito ganyan, ayaw ko nang pakinggan. Hello? So minsan, may danger po, minsan nakakalimot tayo, adapted lang pala tayo, hindi tayo pwedeng magmalaki sa harapan ng Panginoon. Palakpakan natin si Yahweh Shai. Okay, mga kapatid ko, pang-apat po, mga kapatid ko, because He is the only can save us. Siya lang ang magliligtas sa iyo. Amen? Siya Amen. lang. Kaya wala kang ibang tatawagin kapag nasa bingit ka ng kamatayan, isigaw mo, Panginoong Jesus, help me. Lord Jesus, come to me. Pag nasa paghihirap ka ng kalooban, hindi mo na alam ang gagawin mo, isigaw mo ang pangalan ni Jesus at tsak yun, sasakluluhan ka niya sa panahon na kailangan mo. Kahit sabihin mo nasa bingit ka na ng kamatayan, isigaw mo, Lord Jesus, help me. I-rebuke mo ang spirit of death in Jesus' name. Yung espiritu ng kahirapan, i-rebuke mo na yan in Jesus' name. At maniwala ka kung hindi ka nag-aalinlangan, darating ang tulong at pagliligtas ng Diyos. Amen? Amen. Amen. At ano pa mga kapatid ko, paano po tayo tatanggap ng bautismo galing kay Kristo? Paano? Kasi nabautismohan na tayo sa tubig. Di ba? Baby ka pala, uwi! Nabautismohan ka na. Alam niyo po ba yung kailan kayo nabautismohan? Lumanit pa kayo. Pero alam niyo na binuhusan kayo sa tubig. Hindi pa. At yung nagbautismo sa ating pare, kilala niyo pa? Hindi, wala na. Lalo hindi kilala. Okay. Oh? Di nga. Buhay pa? Kaya na. Namatay na yung bautismo. Okay? Okay, tingnan po natin. Paano natin matatanggap ang bautismo ng ating Panginoon Kristo? Una, kinakailangan magkaroon tayo ng kasabikan. Longing for Christ. Dapat lagi tayong manabik sa ating Panginoon. Katulad ng mga tao noong unang panahon, sila ay sabik na makilala si Jesus, matanggap ang Diyos ang ilang buhay. Amen? Amen. Din po tayo. Kung dati tayong maalag noon, masaya tayo naglilingkod, kahit hindi ka sabihan, umaatid ka, kahit hindi ka i-text, pumupunta ka. Pero dumarating po yung panahon, mga kapatid. Tinext ka na, tinawagan ka na, ni hi, ho, wala. Malamig na. Natuyo na yung tubig na binautis mo sa iyo. Sinipsip na ng lupa. Nawala na yung faith mo kay Lord. Nalamig na. Kaya, sinasabi niya dito, upang ma-receive natin yung bautismo ng ating Panginoon, nawa, sikapin natin na kahit tamad na tamad ka ng umaten, kahit
nakakatabag naman si Brother Ike, siya na naman. Lagi na lang kayo nag-i-speaking in tongues. No? Siya na naman! Diba? So, mga kapatid naman, huwag kayong manawa. Amen. Ako na lang yung tumatayo rito, si Brother Adonis na lang, o sino pa man. Kasi, pag ang focus natin ay yung matanggap, yung bitamina, sustansya ng salita ng Diyos, kapatid at mga magulang, hindi ka panghihinaan. Lagi kang masaya. Amen. Kahit sinong tumayo dyan na pare, kahit sinong tumayo dyan na preacher, hindi ka, nalulungkot. Lagi kang masaya. Amen. Bakit? Sapagkat alam mo ang salita ng Diyos muli mong maririnig. Amen. Amen? So, longing for Christ, no? Ano pa? Give time. Yun sabi ko na, give time and believing to His Word. Bigyan natin ng oras ang salita ng Diyos at paniwalaan natin ang salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Katulad yung ginagawa po natin ngayon. At panghuli po, recognize Him as our true baptizer. Kilalanin natin na si Jesus lamang ang tunay nating nagbabautismo sa atin. Siya magbabautismo sa atin saan? Sa Espiritu Santo at sa apoy. Okay? Kaya nga po kapatid, huwag kang papayag, sabi ko sa inyo, na yung ginagawa natin matutupok lamang ng apoy. No? Kaya nga gawin mo na may halaga, may kwalidad, no? Hindi yung aatin kapag ayaw mo yung preacher, hindi ka aatin. May mga ganyan. Makikipag-chismisan lang yan kung saan-saan, makikipag-chikahan. Pero kapag gusto niya yung pare, yung preacher, alam mo, dyan namumuna pa yan. Father! Pero pag ayaw, naku po, ang daming dahilan. Mag-iinarte yan. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ba yun? Ikaw ba yun? Hindi yan ang anak ng Lord. Ang anak ng Lord, kahit sinong tumayo dyan, lagi siyang present. Amen. Hindi lang siya pupunta sa gawain, magpakitang gilas, pero mamaya-maya wala na. Uwi na. Hindi yan kanggulugod sa Panginoon. Mas maganda lang huwag na lang umaten. Mas okay pa. Kaysa yung pupunta ka, tapos aalis ka rin, magpapakita ka lang, maganda yung damit ko, ito kung ganda ng damit ko, suot ko. Pang mataas lang yun sa Panginoon. Mas mabuti na lang, Lord, mag-pray ka dyan, lumuhod ka, magdasal ka. Amen? Kung ayaw mo, okay lang. Hindi ka pipilitin ng Lord. Amen. Hindi mo pipilitin. Pero, ang Lord laging naghihintay. Amen. Amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos sa Diyos. So, sa kanyang ito, mga kapatid ko at mga magulang, dahil nga po yung oras po natin ay kailangan po natin sumunod sa oras. Dahil sa susunod po, gusto ko ulit makatanggap po ng gusto ko makatanggap po ng certificate of appreciation. Overtime. Certificate of overtime. Kaya sabi ko nga po mga kapatid, mas lalo kong gaganahan mag-talk. Kung dati naabot ko yung 1 oras mahigit, gagawin ko 2 oras. Hindi, joke lang po yan. Katuwa lang naman po yun. Ganun pa man ay bilang pagsunod po natin sa oras ay huwag po tayong huminto. Sabi ko sa inyo, parang lagi na manariwa yung bautismo ni Kristo sa atin, magkaroon tayo lagi ng kasabikan. Manabik tayo. Amen. Maging sa salita ng Diyos, paniwalaan mo, pakinggan mo lagi yung salita ng Panginoon. Kung hindi mo naintindihan, halimbawa, meron kang hindi naintindihan sa sinabi ni brother, manalangin ka. Lord, yung sinabi po ni brother, ay naguluhan ako. Pwede niyo po bang ipaliwanag po sa akin? Ipapaliwanag sa iyo kasi nasa iyo ang Holy Spirit. Amen. Or kung hindi ka man, hindi ka nahihiya sa preaching, magtanong ka, brother. Kanina po kasi, hindi ko naintindihan yung sinabi mo, ang gulo mong mag-preach. Naguluhan ako talaga.
Nung binasa mo yung salita ng Diyos, ang linaw. Nung in-explain mo na, lumabo. Ewan, may mga ganun. Alam mo, nag-preach binasa ko yung Word of God, ang linaw ninyo naintindihan. Nung nag-preach na ako, sabog-sabog na. Kaya ang gagawin mo ngayon, mag-pray ka sa Holy Spirit. Lord, bigyan niyo po ako ng wisdom para maintindihan ko yung sinabi ni brother na hindi ko po naintindihan. Amen. At darating, tutulungan ka ng Holy Spirit, ipapaliwanag sa iyo. Amen? Amen. Kasi ako po ganyan, na-experience ko po yan sa gawain. Yung mga bakit, nagbabasa ko ng Bible, binabasa ko, ano na yung ibig sabihin nito? Ang labo naman, di ko maintindihan. Pero pag may tumayo na sa pulpito, naintindihan, yun pala yun. Kaya nga po, nagkaroon ako lalo ng kasabigan ng umaten sa gawain ng Lord. Kasi sa tulong ng mga preacher, ng mga disciple ng mga panahon iyon, unti-unti nababago yung buhay ko. Habang ako nakikinig, unti-unti ako nagkakaroon ng pagnanasa, pagninilay sa salita ng Lord. Na dati hindi ako nagbabasa ng Bible. Wala akong alam sa Bible, many brothers and sisters in Christ. Pero sa tulong na ginamit ng Panginoon ng mga preacher, ginamit ng Panginoon yung mga disciple ni Yahweh Shaddai. Dati noon, kahit nagsisimba ako, wala lang. Labas, pasok lang sa simbahan, pero walang pagbabago. Pero salamat dahil pinatunayan ng Panginoon sa lahat ng mga kaparihan, sa lahat ng mga preacher na ginamit ng Panginoon. Sila ang naging susi kung bakit ako ngayon nakakatayo din sa inyong harapan. Amen. Amen? Alam niyo, balang araw isa sa inyo, piliin ng Panginoon. Katulad ni Juan Bautista, na tumayo, mag-aral, magbahagi ng salita ng Panginoon. Basta't hangarin mo lang, kapatid. Magkaroon ka lang ng hangarin, kasabigan sa salita ng Panginoon. Maniwala ka. Balang araw, makikita mo sa sarili mo, ito na yung sinabi ng Panginoon. Gawin ninyong lahat. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. At gawin ninyo. Ipatupad ninyo, ipasunod ninyo ang mga sinabi ko at gawin ninyo lahat ng bansa na maging alagad ko. Okay? Kaya maaari isa sa atin dito maging lingkod ng Panginoon. Hindi lang sa pangangaral, malay ninyo, kayo yung magiging cooking worker food committee. O kaya magiging janitor sa gawain ng Panginoon. Yan ay gawain ng Lord. Huwag niyong sabihin na naglilinis ako lang dito, ikaw yung pinakamababa. Naku po, hindi. Nagkakamali ka, ikaw yung dakila sa harapan ng Lord. Bakit? Ginagawa mo, nililinis mo, hinuhugasan mo yung tahanan ng Panginoon. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Kami nga po na, nagbubuhat na kami ng malaking speaker, upuan, naglalatag sa plaza, kainit-init ng doon kami, nag-aayos ng gamit. Walang reklamo, masaya. Pero ngayon, minsan pag dumarating ko sa buhay, kung aminado ako, minsan pag nabubuhat ako ng speaker, nagre-reklamo na ako. Totoo yun. Pero nire-remind ako ng dati nung nagbubuhat ka, malaki speaker, malaki instrumento, may reklamo ka pa. Wala. Pero tayo minsan, pag nawawala na yung Espiritu ng Lord, nakakalimutan natin, hinatamad na tayo. Kahit yung napakagaan na gawain, hindi na natin kayang gawin. Bakit kaya? Hello? Gusto na lang natin nakaupo na lang. Uupo, tatayo, yun na lang, uuwi. Pero kapatid, huwag kang papayag na ganun lang sa gawain ng Panginoon. Huwag kang papayag. Sapagkat pag dinaanan ng apoy iyan, sabi ko sa inyo kanina, tupok. Pero yung quality na ipaglilingkod mo, yan ang mananatili. Amen. Yan ang makapapasok sa kaharian ng Diyos. Amen. Amen? Palakpakan po natin si Yahweh El Shaddai. So sa gabi ito, mga kapatid ko at mga magulang, nawa, huwag po tayong umalis kahit anong mangyari.
Dahil nandyan lagi ang Panginoon, nandyan lagi ang kanyang Espiritu upang ikaw ay alalayan. Sa panahon na ikaw ay nag-iisa, sa panahon na ikaw ay walang-wala, magkakaroon ka. Amen. Amen? So tayo po lahat ay magsitayo sa gabing ito. At sa ating pagtayo, mga kapatid, itaas po ninyo ang inyong mga kamay. Isama na rin ninyo ang inyong mga prayer request sa gabing ito. Kung kayo po ay mayroong mga handog, may mga hiniling pa si Panginoon sa taong ito, i-claim mo na. Amen. Amen? Bahay, sasakyan, ano pa? Trabaho, magkabisa ka, magkapapil ka dito, o anong pa man, hilingin mo yan sa Panginoon mangyayari. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa iyong mensahe sa gabi ito. Maraming salamat dahil hindi mo kami iniiwan. Lord, maraming panahon na nililimot ka namin, lumalayo kami sa iyo, pero salamat dahil nandyan ka lagi para sa amin. Lord, patawarin mo kami sa aming mga pagmamayabang, sa aming pagmamalaki, sa aming hindi pagdinig sa iyong mga salita. Lord, forgive us. Purify us right now, Father God. Alam mo po, Panginoon, ang aming mga puso ay nananabik sa iyo. Ang puso ito, Panginoon, ay patuloy mong baguhin. Ang aming mga isipan na punong-puno ng takot, kabalisahan, Lord, palitan mo. Palitan niyo po ng isipang punong-puno ng kapanatagan, ng pananampalataya, laging ikaw ang sentro nito. Ama, pagpalaan niyo rin po ang aking mga kapatid, ang kanilang mga bag, wallet, panyulito, langis, tubig, prayer request, maging ang kanilang mga handog at ikapo. Paspasan niyo po, Lord, lahat ng bagay na ito upang daluyan ng iyo pong pagpapala. Hindi lang mga material na bagay, bagkos pati sa mga bagay na spiritual, Lord, managana kaming lahat. Pagpalaan niyo po, Ama, ang mga core group mula sa buhay Sister JD, ingatan mo po siya pagpalain maging ang kanyang buong sambahayan. Dalangin po, Ama, ang divine protection sa kanilang pamilya. At ano man pang plano ng aking kapatid na ito mangyari ayon sa iyong kalooban. Gabayan niyo po siya, pagpalain niyo po siya. Sister Estelita, pagpalain mo rin po, Panginoon, ang kanyang buhay. At ganoon din po, Panginoon, ang aming pong Secretary Treasurer, Lord, patuloy mo din po na gamitin ang buhay po niya, Sister Glenda. Lahat kami na nandito, maging ang mga preacher sa buhay po ni Brother Adonis, i-bless mo po, Lord, ang lingkod na ito, alam mo po ang kanyang desire, ang puso niya. Alam mo po, Lord, ang kanyang paglilingkod at pagsunod sa iyo. Patuloy mo siyang gabayan, patuloy mo siyang patatagin at pagpalain sa ng kanyang sambayan. Kami lahat, ang mga council, ang mga members, lahat ng choir, Panginoon, i-bless mo po silang lahat. Naway magkaisa kami lagi sa isang puso't damdamin layunin, Panginoon, na mapaglingkuran ka. Ganon din po, Ama, ang aming po mga kaparihan. I-bless mo din po sila, lahat ng mga madre, Lord, lahat ng mga naglilingkod sa simbahan ito. At ang Yahweh, maraming salamat po. Wala po kami may babalik sa iyo, kundi ang aming taos-pusong pagpapasalamat, pagpupuri at pagpaparangal. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. palapakan po natin si Yahweh at